Papayag ka ba nun? Basta ka na lang niyang inaari na parang isang bagay? Nakakatakot ang mga ganyan lalaki. Hindi pa kayo pero kung makapang-angkin, para kang isang bagay. Paano pa kaya kapag naging kayo na? At least ako, I know how to treat a woman. Sa amin tatlo ako ang hindi masyadong babaero. Siya naman ang pinakababaero sa amin. Kabi-kabilaan pa ang babae niyan. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong Damn you, asshole! Sabay-sabay kaming napatili ng biglang undayan ni Ryder ng suntok si Raven sa mukha. Gumante naman si Raven at nagmistulang boxing ring na nga ang kusina. Sabay-sabay kaming napatili ng bumalandra sa marmol na sahig si Raven. Tumilapon pa nga ang isang upuan. Umibabaw pa si Ryder kay Raven at inundayan ito ng suntok. Pero hindi naman nagpatalo si Raven at binaliktad ang posisyon nila. Si Ryder naman ngayon ang nasa ilalim at inuundayan ng suntok ni Raven. Parehas malaking lalaki ang dalawa at walang nagpapatalo. Kami namang mga babae ay panay antili at natataranta. Sumisigaw na kami para awatin sila. Hindi naman kami makalabas dahil nasa entrada sila ng kusina. Baka matamaan pa kami ng mga kamao nila kapag nagtangka kaming lumapit. Sir Ryder! Sir Ryder, tama na po yan! Sus Mariosep! Awat na po! Saway ni Ate Melinda. Habot-abot naman ang kaba ko. Natatakot ako. Ayoko ng mga ganitong eksena. Sa mga pelikula lang masarap panoorin at hindi sa totoong buhay. Bakit ba umabot sila sa ganito? Hindi ko akalain pati sila'y mag-aaway. Tapos ang dahilan pa ng pag-aaway nila ay ako. Nakakahiya talaga. Sana bumuka ang lupa at kainin ako o mas maganda silang dalawa na lang ang kainin para tumigil na. Ate Ikang, awatin mo na sila. Sabi ni Denden. Ano? Baka ako pang masumbag nila. Ikaw na lang. Sabay-sabay na naman kaming napatili ng bumalandra sa water dispenser si Raven. Mabuti na lang ay hindi natumba ang water dispenser. Si Aubrey ay nakasiksik na rin sa amin at nakikisigaw din para awatin ang dalawa. What's going on here? Shit, what are you two doing? Bulalas ni Carlos na bagong dating nang makitang nagpapambuno ang dalawa. Carlos, awatin mo sila! Sigaw ni Aubrey, tumingin sa kanyang asawa. Diyan ka lang, baby. Huwag kang lalapit dito. Diyan lang kayo. Ani Carlos at sinubukan ng awatin ng dalawa. Hey, you two! Stop it! Ano ba nangyayari sa inyo? Hinila ni Carlos sa balikat si Ryder palayo kay Raven pero nagpumigla si Ryder at muling sinunggaban si Raven. Shit! Mura ni Carlos at lumabas ng kusina. Nagtawag siya ng mga tauhan. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tauhan, kabilang si Gerald. Pinagtulungan na nilang paghiwalayin ang dalawa. Si Gerald ay hawak sa balikat si Raven, katulong ang dalawang tauhan na malalaki din ang katawan. Si Ryder naman ay hawak din ni Carlos sa balikat, katulong din ang dalawa pang tauhan. May ilan pang tauhan na nakaantabay sa labas ng kusina. Doon lang napaghiwalay ang dalawa na putok ang mga labi at may mga pasa sa pisngi. Doon lang ako nakahinga ng maluwag pero malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Nanginginig din ang mga kamay ko. Naiinis ako kay Ryder. Napaka-violenta niya. Sabi niya babaguhin daw niya mga masamang ugali niya pero ano to? Pati kaibigan niya inaway niya. Damn you, Raven! Nanggagalaiti sa galit na sambit ni Ryder. Damn you too, pare! Masyado kang pikon! Nakangising sabi naman ni Raven. Para nag-enjoy pa siya sa suntukan nila ni Ryder. Tama na yan. Baka mapaanak pa nang wala sa oras ang asawa ko sa inyo eh. Saway ni Carlos sa dalawa. Ilayo mo sa akin yan, Carlos. Mapapatay ko yan. Gigil na sabi ni Ryder na ikinasinghap ko. Sir Ryder, tumigil ka na nga. Hindi ko na napigilang sigawan siya sa inis ko. Natigilan naman silang lahat at tumingin sa akin pero na kay Ryder lang ang atensyon ko na matiim na nakatingin sa akin. Kinakampihan mo siya? Tiimbagang natanong niya. Ayan na naman siya. Hindi, pero mali nang ginagawa mo eh. Sabi mo babaguhin mo na ugali mong hindi ko gusto. Anong ginagawa mo ngayon? Pati kaibigan mo inaaway mo. Hinihingal sa inis na sambit ko. Natigilan naman siya at nagalawan ang mga panga niya. See? That's not good to you, Lucy. Mainitin ang ulo niya. Isa ka pa. Parehas kayong dalawa ng mga basagulero. Ayoko sa mga basagulero at mga bayolente. Asik ko sa kanila tumakbang palabas ng kusina. Iniwan ko silang mga nakatulala lang sa akin. Lucy! Dinig kong tawag ni Raven sa akin. Don't call her name! Singhal naman ni Ryder.
I will call her name whenever I want. Idiot! Enough, both of you. Nalayasan na nga kayo ng tao sa visit niya sa inyo. Saway ni Carlos. Inikot ko ang mga mata. Nilakihan ng mga hakbang. Pabalik nila ako sa kwarto ni Rafael. Dapat pala hindi nila ako bumaba. Hindi pa ako ma-stress. Maayos kong nililigpit ang mga damit ni Rafael sa drawer niya. Tinaon ko talagang gabi ayusin ang damitan niya dahil tulog siya at hindi basta-bastang nagigising. Kapag sa araw kasi hindi ako makatapos sa ginagawa dahil lagi siyang nakadikit sa akin. Marami na kasi siyang damit na hindi nakasya sa kanya. Nanaba na kasi siya at tumataas na. Ibubukod ko maliliit na niyang damit sa isang storage box. Magaganda pa ang mga damit niya na puro branded. Pwede itong ipamigay sa mga foundation kung nanaisin ni Ryder. And speaking of Ryder, naku, naiinis pa rin ako sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Raven. Nakakahiya kaya nangyari kanina sa kusina. Nag-away sila ng dahil sa akin. Tinutokso nga ako nila Lorna na mahaba daw ang buhok ko dahil pinag-aawayan ako ng dalawang lalaki at magkaibigan pa. Sana all daw. Hindi ako natutuwa. Ninenervyos nga ako kanina eh. Ayoko ng mga nag-aaway. Takot ako sa mga away-away na ganyan. Sa amin nga kapag may mga lasing na nag-aaway, nagkukulong lang ako sa bahay at sinasarado ko ang mga bintana at pinto. Nakaka-disappoint lang dahil nangako siya na babaguhin niya ang masamang ugali niya pero lumala pa siya. Masyado siyang possessive sa akin. Hindi pa nga kami pero kumakaangkin siya wagas. Paano pa kaya kapag naging kami na? Baka mas malala pa siya. Nakakatakot ang ganoon. Ayokong pumasok sa isang relasyon na komplikadong ugali ng lalaki. Oo, crush ko siya at aaminin ko may nararamdaman ako sa kanya pero hindi sapat yun. Red flag siya at hindi ako colorblind. Natigilan ako na makarinig na mahihinang katok. Akmang tatayo ako pero bumukas na ito. Umawang ang labi ko na makita si Ryder. Can I come in? Tanong niya sa paos na boses. Tiningnan ko si Rafael na mahimbing na ang tulog. Bumalik ang tingin ko sa kanya. Nakapantulog na siya. As usual, ang suot niya ay t-shirt na puti at pajamang puti na medyo manipis. Mabilis kong iniiwas ang mata sa ibabang parte ng katawan niya. Mukhang hindi nga talaga siya nagbe-brief tuwing gabi. Tulog na si Rafael. It's okay. Hindi naman si Rafael ang sadya ko. Ikaw. Anya sa mahinahong boses. Ang bait-bait na naman ang itsura niya ngayon pero kanina, mukha siyang galit na leon. At ano naman kaya ang sadya niya sa akin? May ginagawa ako. Sandali lang naman. May gusto lang ako sabihin. Tumaas ang kilay ko. Ang lambing na boses niya. Yung mukha parang anghel sa bait. Bumuntong hininga ko. Sige, pumasok ka na. Humakbang na siya papasok at tahimik na isinarado ang pinto. Pumilis na naman ang tibok ng puso ko sa kaba. Kaming dalawa lang ngayon dahil si Rafael ay mahimbing na ang tulog. Umupo siya sa single sofa na hindi kalayuan sa akin. Itinukod niya ang dalawang braso sa magkabilaan niyang hita. Ako naman ay itinuloy ang pagtutupi ng mga damit ni Rafael. Bakit ginagawa mo pa yan? Gabi na. Dapat nagpapahinga ka na. Malambing na sabi niya. Napakagatlabi naman ako. Kinikilig ako sa lambing ng boses niya pero hindi ko ipahahalata. Baka kapag nakita niyang kinikilig ako ay mag-take advantage siya. Tumikim ako. Ngayon lang kasi ako makakagalaw na maayos. Kapag araw kasi lagi nakadikit sa akin si Rafael. Hindi ako makatapos ng gawain. Ngumiti siya. My son loves you. Ngumiti din ako sa sinabi niya. Ramdam ko naman na mahal ako ni Rafael. Lagi nga niyang sinasabi na love niya ako. Nalusaw ang ngiti ko na may maalala ako. Oo nga pala, inis ako sa kanya. Hindi dapat ako nakikipagnitian. Tumikim ako. Ano palang gusto mo sabihin? Bumuntong hininga siya. About earlier. Alam kong disappointed ka sa akin. I'm sorry. Natigilan ako tumingin sa kanya. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Pero naiinis ako sa mga pasa niya sa mukha at sugat sa gilid ng labi. Lumunok ako. Sa loob-loob ko ay natutuwa ako na nagkukusa siyang mag-sorry at inaamin niya ang kamalian niya. Akala ko magmamatigas pa siya eh. Bumuntong hininga ko. Maling-mali talaga ang ginawa niyo, sir. Pati kaibigan niyo inaaway niyo. Mahina siyang umungol. Ungol yun ng protesta. Do you like Raven? Nakasimangot na tanong niya. Ngumuso ako. Yan ka na naman. Kumamod siya sa ulo. I'm sorry. Kinakampihan mo kasi siya eh. Hindi ko siya kinakampihan. Parehas kayong may mali. Ang mali mo,
Masyadong mainitin ang ulo mo at pikon ka. Tapos nakipag-away ka pa sa mismong pamamahay mo. Siya naman alam niyang napipikon ka na, lalo ka pa niyang pinipikon. Nainis ako sa inyo kasi napahiya ako sa mga tao nasa kusina kanina. Ako ang dahilan ng pag-aaway niyo. Hindi kayo nakakatuwa yun. Nakasimangot na sabi ko. I'm really sorry. Hindi ko intensyon na ipahiya ka kanina. Galit ako kay Raven dahil ayokong agawin kanya sa akin. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko siya palalampasin. Kumagat-labi ako. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o kakabahan sa kanya. Masyado siyang possessive. Mag-ama nga sila ni Rafael. Hindi ko inaasahan na ganito siya ka-possessive. Ganito rin kaya siya sa mga babae niya noon? Pero ang sabi niya ako lang daw ang babaeng gustong-gusto niya at niligawan niya. Sir Ryder, lilinawin ko lang ha. Hindi pa tayo. Kaya sana huwag kang masyadong possessive. Pagpapaintindi ko sa kanya. Baka kasi inaagaw na ang utak niya kaya ganyan siya. I know. Pero kahit hindi pa tayo, kinukonsider ko ng akin ka. At ayoko may ibang lalaki umaali-aligid sa'yo. Nagsaselos ako. Shit, sa tanang buhay ko ngayon lang ako nagselos at sa kaibigan ko pa. Nakakabaliw ang pakiramdam na iyon, alam mo ba? Nahihirapan ang kalooban ko. Natatakot ako. Anytime pwede kang mawala sa akin dahil hindi naman tayo. Wala akong pinanghahawakan sa'yo kaya ngayon pa lang binabakuran na kita sa kahit na sino lalaki. Bakit ba kasi ang dami lalaki nagkakagusto sa'yo? Napaawa ang labi ko sa sentimiento niya. Tila ba ang laki ng problema niya? Ganito ba talaga siya kaseryoso sa akin? Bumuntong hininga siya. Hihintayin ko na lang ang araw na magustuhan mo ko pero alam kong malapit na yun. Sumungaw ang ngisi sa isang sulok ng kanyang labi. Nag-init naman ang pisngi ko. Hindi ko kinontra iyon. Gusto ko rin naman siya pero hindi ko rin agad ibibigay sa kanya. Sana lang habaan mo pa ang pasensya mo at bawas-bawasan ang init ng ulo. Huwag mo idaan sa dahas ang init ng ulo mo. Natatakot ako. Ngumiti siya. Noted, sweetie. I promise. Ngumuso ako. Yun din ang sabi mo nung nakaraan eh. Hinimas niya ang batok. Pero ngayon, totoo na. Promise. Huwag kang mag-promise. Gawin mo. Kung gusto mo talagang magustuhan kita. Napakagatlabi ako sa huli kong sinabi. Mahina naman siyang tumawa. Gagawin ko talaga yan. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo ko at kapag nagustuhan mo ko, wala ka nang kawala. Akin ka na. Naginit ang mukha ko sa sinabi niya. Kung magsalita siya, siguradong sigurado siya. Naku, kailangan ko talagang rendahan ng mahigpit ang puso ko. Baka bumigay ito kaagad. Bumusin na si Carlos sa tapat ng malaking gate ng bahay ni Raven. Tumakbo naman ang isang tauhan at binuksan ang gate. Magandang gabi po, boss. Bati ng tauhan sa kanya. Magandang gabi din. Ang amo niyo? Nasa loob po, boss. Tinanguan naman niya ito at itinaas ng bintana. Pinausad na niya ang sakyan at pinarada sa tapat ng entrada ng bahay. Tinatawagan niya kanina ang cellphone ng kaibigan pero hindi ito sumasagot. Baka nakasilent ang phone kaya pinuntahanan niya ito. Napakalma na niya si Ryder kaya ito naman ang kailangan niyang pakalmahin. Pero mukhang hindi naman niya kailangan pakalmahin ito dahil kalmado naman ito. Hindi niya lang maintindihan kung ano pumasok sa kukote nito, kung bakit nakipagbanatan kay Ryder. Hindi naman yun ang unang beses na nagpambuno ang dalawa. Noong nasa kolehiyo pa sila, ay ilang beses din nagsukatan ng lakas sa mga ito. Maging siya man ay nakipagsukatan din ng lakas sa dalawa. Noong mga panahon na iyon ay mga bata pa sila at mapusok. Laging laman ng gulo. Nag-iba lang ang lahat ngayon dahil nagkaedad na sila. Mas malawak na ang pangunawa nila. Maliban lang kay Ryder na malawak naman ang pangunawa pero minsan ay nauunahan ng init ng ulo. Sa kanilang tatlo ay ito talaga ang mainitin ng ulo at maiks ang pasensya. Kaya sa kanilang tatlo ay ito ang may pinakamaraming nakaaway. Ay, magandang gabi po, Sir Carlos. Nakangiting bati sa kanya ng mayordoma. Magandang gabi rin ho, Manang. Nasa library office po siya. Si Sir Raven? Sige ho, pupuntahan ko na lang. Gusto niyo po ba ng kape? Nakapagapunan na po ba kayo? Tapos na, Manang. Salamat na lang ho. Sandali lang naman ho ako dito. Kakausapin ko lang ang amo niyo. Nag-excuse na siya sa mayordoma at tinungo na ang library office. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto. Bukas yan. Come in.
Pinihit niya ang doorknob at binuksan ang pinto. Nakita niya si Raven na prenteng nakaupo sa couch at nakapatong ang dalawang paa sa coffee table na may nakapatong ding bote ng alak. May hawak itong baso na may lamang alak. Ngumisi ito nang makita siya. Sabi na nga ba darating ka? Ibinaba nito ang paa at umayos ng upo. Want some? Inalok siya nito ng alak. No, magagalit ang asawa ko. Ayaw niya ng amoy alak sa hininga ko. Nakangising wika niya at umupo sa single couch. Tumawa naman ito. Under desire ka din ng asawa mo. Hindi naman, buntis siya at masala ng pangamoy niya. Tinignan niya ang mukha ng kaibigan. Mukhang nalapatan na nalunas ang sugat dito sa labi at mga pasa. Ano bang pumasok sa kukote mo at nakipagbanatan ka kay Ryder? Tanong niya. Nagkibit balikat ito at sinimsim ang alak sa baso. Wala lang yun. Sinusubukan ko lang siya. Nakangising tura nito. Sinasabi na nga ba niya Pero totoo ba yung sinabi niya na may gusto ka kay Lucy? At balak mo siyang kakompetensyahin sa panliligaw? Pare naman, alam mo naman na may rules tayo. Ang kay Juan ay kay Juan. Bawal agawin ni Pedro. I know pare. Well, it's true. I like Lucy. She's nice. Pero hindi naman ako darating sa puntong liligawan siya. Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo sinabi kay Ryder na liligawan mo siya? Nagpag-abot tuloy kayo. Wala lang. Gaya ng sabi ko, gusto ko lang siya subukan. Gusto ko makita kung seryoso nga ba talaga siya kay Lucy. You know, Ryder, mapaglaro siya sa babae. Hindi deserve ni Lucy na mapabilang sa mga babaeng iyon. She's too good for Ryder. Tumangutango siya. Naintindihan niyang pinupunto nito at kahit 2 beses pa lang niyang nakikita si Lucy, ay nakikita niyang mabuting babae ito. Kung hindi ay hindi ito mapapalapit kay Rafael at makikipag-away si Ryder kay Raven. Tinignan niya ang kaibigan na sunod-sunod na ang lagok sa alak. Panay na rin ang sali nito ng alak sa baso. Kumunot ang noo niya. Mukhang may problema din ito pero hindi na tungkol kay Ryder. Magpapakalasing ka ba? Tumawa ito pero wala namang buhay. Nagpapaantok lang. Nagpapaantok? Halos maubos mo na ang laman ng bote Nakangising wika niya rito. Umiling-iling ito at muling nilagok ang alak sa baso. Sumipol pa ito pagkatapos. Problem? Tanong niya. Bumuntong hininga ito at sumandal sa couch. Tumingin ito sa kawalan. I saw her. Kumunot ang noo niya. With someone else. Nakuha niyang ibig nito sabihin. Ngumisi siya. Your ex-wife? Tumiimbagang ito at nanalim ang mga mata. She's still my wife. Hindi pa kami anal. Anito sa matigas na boses. Nagkibit balikat siya. So what's your plan? Ibabalik ko siya dito. Sapat na ang 5 taon na hinayaan ko siya. Umiling-iling ako. Akala ko hindi totoo ang kasal niyo at pinagbigyan mo lang ang kapritsyo niya. Ngumisi ito sa kanya. Totoo ang kasal namin. May marriage contract kami. Then good. Tatahi-tahimik ka lang pala. May asawa ka na rin pala. May asawa naman talaga ako. Ayaw niyo lang maniwala ni Ryder. Sino ba naman kasama niniwala? Menor de edad ang asawa mo. 18 na siya noon, hindi na menor de edad. Ngayon, 23 na siya. Pwede na. Nanunuksong sambit niya. Ngumisi ito at muling nilagok ang alak sa baso. Napangisi rin siya. Parehas na ito at ni Ryder na gusto nang lumagay sa tahimik. Well, hindi na rin naman mga ito, bata. 3 taon na lang pare-parehas na silang nasa 40. At least, siya tahimik na ang buhay niya sa piling ng kanyang asawa. Tumiimbagang ako habang pinagmamasdan si Lucy na kausap na Gerald. Initip ko ang sigarilyo at ibinuga ang usok pataas habang hindi inaalis ang mata sa dalawa. Kahit nandito ako sa 2 palapag sa balcony at may kalayuan ng dalawa ay malinaw ko pa rin silang nakikitang dalawa. Lalo na ang mga ngiti ni Lucy. Si Gerald naman ay formal lang ang mukha. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa pero hindi ko talaga gusto na nakikipag-usap siya sa ibang lalaki. Naiinis ako at nagngingit-ngit sa selos. Gusto kong bugbugin ng mga lalaki lumalapit sa kanya. Pero nangako ako sa kanya na hindi na magiging mainitin ng ulo at makikipag-away para magustuhan niya ako. Daddy! Tinignan ko si Rafael na tinawag ako. Kumakaway siya sa akin habang may malaking ngiti sa labi. Ang isang kamay niya ay may hawak na laruang truck. Ngumisi ako at kumaway din sa anak. Tumakbo naman siya palapit kay Lucy at yumakap sa hita nito.
Ang dalawa naman ay nakatingala din sa akin. Si Gerald ay tumalikod na at naglakad sa pavilion kung nasaan ang iba pang mga tauhan na nakatambay at nagpapahinga. Si Lucy naman at si Rafael ay naglalakad na papunta sa garden house. Dinutdot ko na ang upos na sigarilyo sa ashtray at umalis na ng balcony para bumaba at puntahan sa garden house ang dalawa. Makikipag-bonding muna ako sa mag-ina ko bago pumasok sa opisina. Napangisi ako sa naisip. Ang sarap sa pakiramdam na may matatawag akong mag-ina. Yung tipong bago ako malis ng bahay ay sila ang kasama ko at pag-uwi naman ay sila ang una kong makikita at sasalubungin nila ako. Akala ko dati ay mamumuhay na lang kami ni Rafael na kaming dalawa lang. Until Lucy came, nagbago na ang lahat. Muli ako nangarap na magkaroon ng buong pamilya at tutuparin ko iyon. Hala ka, ayun na ang worm, kakainin ka. Hindi pa ako nakakarating sa garden house ay dinig ko na ang matinis na tili ni Rafael at ang malutong niyang tawa. Mukhang nagkakatuwaan ang mag-ina ko, hindi man lang ako sinasali. No, mommy! Tumitili at tumatawang tumakbo si Rafael paikot sa garden house habang inilalapit sa kanya ni Lucy ang tingting na may nakasabit na bulate. Nakita naman ako ni Rafael at tumakbo siyang palapit sa akin. Daddy! Tili niya na may kasamang tawa. Natatawang binuhat ko naman siya. Kinikilig naman na sumiksik siya sa akin at yumakap sa leeg ko. Yan na ang worm, Rafael! Pananakot pa ni Lucy at lalong inalapit ang bulating nasa tingting na may lupa-lupa pa. Tumitili naman si Rafael at naglililikot. Kunwaring tumakbo naman ako at si Lucy naman ay hinahabol kami ng bulate. Tili naman ang tili si Rafael. Hindi ko na rin napigilang matawa. Maya-maya ay inuban na si Rafael sa kakakiliti at kakatawa kaya tumigil kami ni Lucy. Hinimas-himas niya ang likod ni Rafael. Teka, kukuha lang ako ng tubig. Ay, yung bulate! Tili ni Lucy nang masagi ng paa ni Rafael ang tingting. Humagas ang bulate sa harapan ng gray trouser ko. May dumikit na lupa doon. Sorry po sir, sorry. Natatarantang pinagpagana ni Lucy ang harapan ng trouser ko. Napatiimbagang ako nang mag-react ang alaga ko sa loob. Shit, may inang mura ako kasabay ng paninikip ng trouser ko. Mukhang na-realize naman niya ang ginagawa dahil mabilis niyang binawi ang kamay at namula ang kanyang mukha. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Kukuha lang ako ng tubig. Dali-dali siyang lumabas ng garden house. Mariin akong pumikit. Shit, Lucy. Panagutan mo to? Damn it. Mariing usal ko, pero sinampal ni Rafael ang bibig ko. Bad, Daddy. Muli lang ako napamura at muli na naman sinampal ni Rafael ang bibig ko. Tahimik na lang ako nagmura. Ayaw niya nagbumura ako. Tinuro kasi ng mommy Lucy niya na masama ang magmura. Tinignan ko ang harap ng trouser ko na nakaumbok na. Hawak lang ni Lucy, ganito na ang reaksyon nito. Langya talaga. Talagang pinahihirapan ako ng babaeng yun. Umanda talaga siya kapag sinagot niya ako. Itatali ko siya sa kama. Tila lalo namang nagwalang alaga ko sa loob ng trouser dahil sa naisip. Muntik na naman akong mapamura ng malakas. Lumabas na kami ni Rafael ng garden house at sunundan ang mommy Lucy niya sa loob ng bahay. Mukhang kailangan ko ulit mag-shower. Ipinilig-pilig ko ang ulo habang sinusulyapan ko ang basang buhok ni Rafael. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari kanina sa garden house. Nahawakan ko ang malaahas na bulate ni Ryder. Diyos ko, ano ba yung nagawa ko kanina? Bakit naman kasi sa taranta ko yung nagawa ko yun? Tinignan ko ang kamay ko. Parang nararamdaman ko pa ngayon sa kamay ko. Hindi na virgin ang kamay ko. Muli kong ipinilig-pilig ang ulo para alisin na ang bagay na iyon sa isipan. Nagiging pulyutan ng utak ko. Pero ano nga kaya ang totoong itsura noon? Nakakita na ako ng itsura sa lalaki sa mga porn video na pinapanood sa akin ni Joy. Luka-luka kasi yun eh. Masyadong curious sa mga bagay-bagay. At ang lalaki na mga nakikita ko sa mga porn. May itim, may brownish at pinkish. Nakakatakot ang laki nila. Parang mahahati ka sa dalawa. Kay Ryder kaya? Gano'n kaya kalaki at anong kulay? Pero sigurado ako malaki din siya. Ay, ano ba yan Lucy? Bakit pa iniisip mong batuta ni Ryder? Nagigimanya ka na? Saway sa akin ng isang boses sa kabilang bahagi ng utak ko. Pero may bumangon na namang kakaibang init sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Para akong lalagnatin.
Mommy? Ha? Tumingin ako kay Rafael na nakanguso na habang nakatingala sa akin. Bagya na siyang nakasimangot. Mukhang kanina pa niya ako tinatawag pero hindi ko siya napapansin. Sorry Rafael. Inayos ko na lang ang suot niyang damit. Mommy, ice cream? Gusto mo ng ice cream? Tumango siya. Opo. Ngumiti ako. Anong flavor? Chocolate. Nakabungis-ngis nang sabi niya. Okay, bababa tayo sa kusina para kumuha ng ice cream. Pero pagkatapos tuturuan ka na ni Mami Lucy ha, na magsulat. Okay ba yun? Nakangiting sabi ko. Oo, tinatanggap ko ng mommy niya ako. Bakit ko pa yun ipagdadamot sa kanya? Yun ang tanging kaligayahan niya, ang magkaroon ng mommy. Tumangutango siya. Okay, let's go. Hinawakan ko na siya sa kamay at lumabas na kami ng kwarto niya para kumain ng ice cream. Pero pagbaba namin ay nandoon si Sir Ramon at Mom Josie. Dinadalaw nila si Rafael. Nakakapanibago ang pakikitungo nila sa akin. Lalo na si Sir Ramon na mabait at magiliw na magiliw sa pakikipag-usap sa akin. Naiilang ako't nahihiya. Alam kaya nila ang panliligaw sa akin ng anak nila? Baka hindi nila ako matanggap dahil galing lang ako sa mahirap na pamilya at yaya lang ng apo nila. Kinagabihan. Nalimpungatan ako sa mainit at magaspang na bagay na humahaplos sa pisngi ko. May nararamdaman din ako mainit na hangin na tumatama sa aking mukha at may naaamoy akong alak. Napaungol ako at dahan-dahang idinilat ang mata. Ang nalalabo kong mata ay unti-unting luminaw. Napakurap-kurap ako nang tumambad sa paningin ko ang guwapong mukha ni Ryder. Nahigit ko ang hininga kasabay ng pagkabog ng aking dibdib dahil sa sobrang lapit ng mukha niya. Sir Ryder, anong ginagawa niyo dito? Mahinang tanong ko. Nilingon ko sa Rafael na mahimbing ang tulog at nakayakap pa sa akin bawang ang isang braso. Muli kong binalingan si Ryder. Napalunok ako sa itsura niya. May kadiliman sa kwarto at tanging dim na ilaw lang ng lampshade ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Kaya nakikita ko pa rin ang mapupungay niyang mga mata at naaamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Lasing ka? Ngumiti siya pero ang kamay niya ay nasa miski ko pa rin at humahaplos. Hindi ako lasing, sweetie. Nakainom lang. Aras niya sa paos na boses. Akbang babangon ako pero pinigilan niya ako sa balikat. Lalo namang kumabog ang dibdib ko sa kaba. Sir, it's Ryder, sweetie. Napalunok ako nang dumako ang hilalaki niya sa gilid ng labi ko tumaplos doon. Unti-unti pan lumapit ang mukha niya. Tila naman ako tinulos sa kinahigaan ko at hindi makagalaw. Tila pa trumipli ang bilis ng tibok ng puso ko nang halos gayiblan na lang ang layo ng aming mga mukha. Call me Ryder, sweetie. Mahinang anas niya. Ryder. Namilog ang mata ko at nahigit ko ang hininga sa sumunod na nangyari. Magkalapat na ang mga labi namin. Idinidiin niya ang labi sa labi ko at iniipit pa niya ito. Nataranta naman ako at halos sumabog ng puso ko sa bilis ng tibok nito. Itinulak ko ang mukha niya. Umungol siya. Sir, it's Ryder, sweetie. Lumunok ako. Bakit mo ako hinalikan? Because I want to. Matagal ko nang gustong gawin iyon. Akmang hahalikan niya ako ulit pero iniiwas ko ang mukha. Si Rafael. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Mahina siyang tumawa. No problem, sweetie. Impit ako napatili nang bigla niya akong buhatin at ilapag sa carpet. Sabay dagan niya sa akin at sakop sa labi ko. Namilog ang mga mata ko at nakatingin lang sa puting kisame. Umawak ko sa mga braso niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natataranta ang puso ko. Nakasteady lang ako habang mariin niyang hinahalikan ng labi ko. Hindi naman ako makagalaw dahil nakadagan ang malaki niyang katawan sa akin. Bagamat hindi naman niya ibinubuhos ang buong bigat niya. Ito ang unang karanasan ko sa halik. Nalilito ko kung anong gagawin. Itutulak ko ba siya o hahayaan na lang? Pero unti-unti ko na rin nagugustuhan ng paglalapat ng mga labi namin. Ganito pala ang halik. Walang lasa pero masarap sa pakiramdam. Humiwalay ang labi niya sa akin at tumingin sa akin. Hinaplos ng kanyang hilalaki ang ibaba ng labi ko at muli na naman akong hinalikan. Sa pagkakataong iyon ay tumugon na ako. Ginaya ko ang galaw ng kanyang labi at ipinikit ang mga mata. Hindi ko na pinakinggan ang utos ng utak ko na magpigil pa. Bagkus ay ang puso ko ang pinakinggan ko.
Simula na mangyari ang halikan namin ni Ryder sa kwarto ni Rafael, ay madalas na mangyari iyon. Kadalasan, papasok siya sa kwarto ni Rafael sa gabi at saktong tulog na ang anak. Minsan nga tulog ako at nagigising na lang sa mainit niyang labi na humahalik sa buong mukha ko. Minsan pa nga ay kapag naglalakad ako mag-isa tapos bigla niya akong hahablutin at hahalikan. Natatakot na nga ako dahil baka may makakita sa amin lalo na at kalat ang CCTV sa buong bahay. Pero ang sabi naman niya wala daw makakakita noon kundi siya lang at agad niyang buburahin. Hindi ko pa siya sinasagot pero kotang-kota na siya sa halik. Inaawat ko naman siya pero sa una lang dahil kalaunan ay natatangay na rin ako. O Day, iwan na kita dito. Dadalhin ko pa ito sa kwarto ni Sir. Paalam ni Ikang at binuhat na ang basket na may lamang mga damit ni Ryder na tinupi na. Sige, ako na dito. Tatapusin ko lang ito mga damit ni Rafael. Lumabas na si Ikang sa laundry room at naiwan na ako mag-isa. Malapit na ako matapos sa pagliligpit ng mga damit ni Rafael. Yung mga panlakad niya ay tapos ko na rin planchain at maayos nang nakahanger. Ilalagay ko na lang iyon sa closet. Binibilisan ko ang pagliligpit dahil baka magising si Rafael. Iniwan ko lang siya saglit. Bigla ko naalala ang mga pinagliitang damit ni Rafael na nakalagay sa storage box. Isasuggest ko nga kay Ryder na i-donate na lang ang mga iyon sa foundation. Napapitlag ako na may mga brasong pumulupot sa bewang ko. Sir, ginulat mo naman ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakayakap sa akin si Ryder mula sa likuran. Nakapatong ang baba niya sa balikat ko. Damandama ko ang init at katigasan ng kanyang katawan. Baka may makakita sa atin, nakakahiya. Sambit ko't lumingon sa pinto. Nakasarado na ito. Don't worry, nilako ang pinto. Malambing na sabi niya at hinalik-halikan na ako ng magaan sa pisngi at leeg. Kumagat-labi naman ako para pigilan ang pag-alpas ng ungol. Nakadagdag pa sa kiliti ang papatubong balbas at bigota niyang tumutusok sa balat ko. Hindi ko naman maituloy ang ginagawa. Ryder, may ginagawa ko. I miss you, sweetie. Anas niya sa pagitan ng paghalik sa leeg ko. Sinisinghot pa nga niya ang amoy ko doon. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Ngumuso ako. Ilang oras pa lang tayong hindi nagkikita, miss mo na agad ako. Yun na nga eh. Ilang oras pa lang kitang hindi nakikita pero miss na kita. Kung pwede nga lang, isama kita sa lahat ng pupuntahan ko eh. Ano ako, bodyguard mo? Pero naisip ko, wag na lang pala. Baka pagtinginan ka lang ng mga lalaki at lagi pa kayong mag-uusap ni Gerald. Napatas ang kilay ko sa huling sinabi niya. Nilangon ko siya. Bagya siyang nakasimangot. Anong problema kapag nag-uusap kami ni Gerald? Naiinis ako kapag nag-uusap kayo. Nagsaselos ako. Umawang ang labi ko. Wala siyang pasakali. Talaga, kapag nagsasalita. Sinasabi niya kung anong nararamdaman niya at pati ba naman si Gerald? Pinagsasalosan niya? Bakit naman pati si Gerald pinagsasalosan mo? Bumuntong hininga siya. Gwapo si Gerald. Gaya ni Raven. Natatakot ako na magustuhan mo siya. Kumagat-labi ako. Totoong gwapo si Gerald. Hindi rin pahuhuli sa kanya at sa dalawa niyang kaibigan pero malabong magustuhan ko si Gerald dahil gusto ko na siya. Hindi sa lawahan ng puso ko. Matagal na itong loyal sa kanya.